Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng Talakayan natin dito po sa Veritas YouTube channel natin at sa Veritas Facebook page. Ito po ang ating ATD. Ano ang totoo dito? So, ayan mga kabunyog, itong aking segment na ito kasi siyempre grabe ang fake news, grabe ang disinformation kaya laging nagtatanong sa atin ang ating mga kababayan, Attorney, anong totoo dito? Ayan. Ito, kaya ginawa ko na itong segment na ito para masagot na lang natin, matalakay natin 'yan. Ano ang totoo dito? Hmm. O ito, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, 'pag si Sara ang naging pangulo ng bansa, 'wag naman sana, pero 'pag si Sara daw ang naging, pangulo sa 2028, alam niyo kung anong tingin ni Trillanes diyan? Duterte 2.0. Duterte 2.0. Ay kung ang nakita natin nung panahon ni Duterte, ni Digong, grabe yung pinsala sa bansa. Grabing patayan, grabing nakawan, ano, grabing kabastusan. Ah, mas matindi daw si Sara, mga kabunyog. Sabi ni Trillanes, Duterte 2.0 yan, mas matindi daw. Ang tingin ni Trillanes, mas matindi pa si Sara kaysa kay Digong. Hmm? Bakit? Alam niyo kung anong sabi ni Trillanes? Si Digong ano pa eh, may ano pa, may humor pa. Ibig sabihin may mga patawa pa, may mga biro pa, ha? Kumbaga totoo bastos si Duterte pero si Digong pero mayroon itong mga mga patawa pa. May humor pa. Si Sara wala. Sabi ni Trillanes, si Sara ano 'yan? Talagang ano 'yan, pikon 'yan. Bratinela nga eh. O kaya sabi ni Trillanes, mahirap, mahirap yan. Pag naging pangulo yan, vindictive yan. Walang ano yan, walang ano. Ibang klase niya itong si Sara. Yung temper, wala, matindi yan. Hindi kayang kontrolin yan ang temper niya. Hmm? Ano yan? Nakita naman nung di ba, yung binugbog niya yung sheriff, yung ano niya, anong tawag diyan? Yung pagbabanta niya sa pangulo na ipapapatay ito, sabi niya, gusto niya ng putulin ang ulo. Kung sabi ni Trillanes, kung si Duterte ay may mga pabiro pa, si Sara wala. Ano 'yan? Kumbaga, mas matindi daw ito kasi walang ano 'to, hindi nito makontrol ang temper. Kaya 'pag naging panguluan niya 'yan, vindictive 'yan, mapaghiganti 'yan. Kawawa ang Pilipinas, dudurugin daw ni Sara. Dudurugin ni Sara. Kaya ano 'yan, actually ngayon lang daw 'yan nagiging ganyan na parang kinokontrol ang sarili. Kasi nag-hire nga ng PR eh. Nag-hire ng public relations expert para mag-guide siya kasi ang imahe niya nga laging mainit ang ulo, laging pikon, bratinela, maldita. Ay ngayon medyo may na-hire na expert, PR expert, tinuturuan siya kung ano ang dapat na kaya medyo makikita mo ngayon, parang medyo nagkalmada si Sara. Pero ngayon lang 'yan. Sabi ni Trillanes, 'pag naging pangulo 'yan, babalik niyan ang totoong Sara, yung Sara na bratinela na hindi mo makontrol ang temper. Ni buti pa nga daw si Duterte nagbibiro eh. Iyan wala. Kaya asahan na mas magiging malala ang Pilipinas kapag si Sara ang naging presidente. Kung naging malala ang bansa dahil sa ilalim ni Digong, dublihin pa yan o baka higit pa. Yan ang matinding babala ni dating Senador Sonny Trillanes. Kahit kahit yung pagiging vindictive niyan, lalabas talaga yan, sabi ni Trillanes. Ibang klase niya yan. Itong si Sara. Kaya, ang talaga ni Trillanes, grabe ang kanyang effort, yung pagsisikap niya na mahadlangan
na 'wag manalo si Sara sa 2028, ah. Ano ito, kumbaga kay Trillanes sabi niya gagawin niya ang lahat na ano, 'wag manalo si Sara, 'wag itong maging presidente ng Pilipinas kasi kawawa daw talaga ang bansa. Mawawasak, mapipinsala ng todo. Kung pininsala na ang bansa ni Digong ay lalo daw si Sara. Sabagay may basehan yang pangamba na yan ni Trillanes eh. Kasi iba talaga itong si Sara Duterte. Hmm? Actually, yun nga, na-control-control lang yan ngayon kasi malapit na ang eleksyon. Tinuturuan ng kanyang mga PR expert na medyo mag-control. Oh. Pero pag naging presidente na yan, wala nang control yan. Kung ano talaga siya, lalabas yun. Ah? Kung ano yung totoong Sara Duterte yan, lalabas yan. Ay, pangulo ka na ng Pilipinas. Kaya lang dahil mas matindi nga ito kay Digong, so ang pangamba ni Trillanes, kawawa ang bansa. Hmm? Kaya ano nga eh, talagang grabe yung pangungumbinsi ni Trillanes na yung administrasyon, yung opposition, yung lahat ng anti-Duterte ay magsama-sama na. Kasi para mapigilan ang Sara Duterte presidency. Hmm? Um, Lalo pa kung hindi ito makonvict sa impeachment. Ibig sabihin makatakbo ito. Ano, malaki ang magiging ano sa Pilipinas. Sabi niya kawawa ang bansa, mawawasak. Sabagay, ah, yung policy ni Duterte ng mga patayan, gagawin din ni Sara yan. Yung policy niya sa war on drugs, gagawin din ni Sara yan. Ah, At maghihiganti yan sa mga kalaban sa politika. At yung korupsyon, ay ano din yan, grabe din yan. Sino ba ang nakapaligid kay Sara ngayon? Sino ba ang mentor niya sa politika? Sila Gloria Arroyo. Sino yung mga kumakampi sa kanya? Sila Marcoleta, sila Cayetano, sila Villanueva, sila Estrada. Oh, yang mga yan, ano yan, sobra ang korupsyon ng mga yan. Eh kung yan ang nakapaligid kay Sara Duterte na mga pwersa sa politika, mga kaalyado niya, ay grabe. Kaya ano ito, mga kabunyog, dapat naman talaga seryosohin yung babala ni Trillanes. Ha? Ibang klase ito. Ibang klase yan si Sara Duterte. May punto si Trillanes. Kaya dapat talaga gawin ang lahat na wag itong manalo. Kawawa. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kawawa ang mamamayang Pilipino. O ito mga kabunyog, yung kaso ng mga bilyars, nasa DOJ na. Nasa DOJ na ang kaso ng mga bilyars at nagkakaroon na ng preliminary investigation. Kasong kriminal yan mga kabunyog. Criminal cases yan. Ano ba ang kaso ng mga bilyar? Tungkol ito sa negosyo nila. Ang unang kaso nila, yung manipulation ng valuation ng kanilang mga real properties. Minanipulate, blinote, sobrang pinalaki. Eh di ba nasa real estate business sila? Eh may ginawa nilang sindikato, sabwatan. Pinalaki ng todo yung value o halaga ng mga lupa. Halimbawa yung mga kamilya nila, yung mga BRIA, yung mga real estate ano nila, pinalaki ang ano. Kaya naging mahal masyado. Kawawa ang taong bayan. Kasi binili nila ng mahal yun, samantalang hindi naman pala yun yung totoong value. Overvalued. Sobrang pinalubo yung halaga. Kaya yan yung kaso ni ng mag-asawang Bilyar ni Cynthia at saka ni ni Manny Villar dun sa overvaluation. Kaya actually buong pamilyang ito ang kinasuhan eh. O ngayon, ang nagkaso sa kanila Securities and Exchange Commission. Kinaso sila sa DOJ. Nagkakaroon na ngayon ng preliminary investigation. Yung yung isa pang kasong kinakaharap nila, yung insiders trading. Ang insiders trading, ang may kaso yata dito itong si Camille Villar at saka si Mark Villar. Yung magkapatid. Ang kaso nila naman dito ay dapat kasi ang pagbibili ng shares of stocks, hindi naman dapat inaano yan. Hindi yan
wala dapat nagtitimbre, nagtuturo, nagbibigay ng mga information galing sa loob ng korporasyon. Pag may nagbigay ng mga information galing sa loob ng korporasyon para mapaboran ang bibili ng shares, insiders trading yan, bawal yan. Oh, violation yan ng corporation code. Oh, kaya dito ang nag-file dito ng mga kaso, SEC mismo. Final na sa DOJ. Kaya ngayon nagpe-preliminary investigation. Eh ngayon, yung mag-asawang Bilyar, si Manny at si Cynthia, hindi sumipot. Hindi sumipot. Abogado lang nila yung sumipot pero may final lang na manifestation o motion ba yun? Doon sa kaso, sa ibang kaso, insiders trading yata yun, sumipot si Mark Villar sa si Camille, yung magkapatid na senador. Ah, Hindi natin alam bakit hindi sumipot si Cynthia Villar sa si Manny Villar. Pero doon kila Mark Villar sa Camille Villar, sumipot sila. Ano ito mga kabunyog? Seryoso itong kaso. Buong pamilya, ano dyan? Buong pamilya nakasuhan dyan. Kaya actually ano dito, lumalabas dito kaya siguro 'di ba dumating ang point na ano, pinakamayaman na Pilipinong negosyante si Manny Villar. Yung pala hindi naman totoo yung yaman ano. Hindi mayaman sila pero ibig sabihin yung overvalued nga, sobrang lumaki yung computation ng mga assets mo, net worth mo dahil nga sa una manipulation, pangalawa insiders trading. Criminal na mga ano yan criminal cases yan. Minamanipula mo ang valuation ng properties. Tapos insiders trading, doon sila kinasuhan ngayon. Kaya lang yun na nga, yung mag-asawang Bilyar hindi sumipot, yung magkapatid sumipot. Pero separate yung mga kaso nila. Kaya ano ito mga kabunyog, kung iniisip ng mga Bilyar, simple yung mga kaso na yon, sabi ng SEC, hindi. Actually, nagmo-motion nga yung kampo ng mga Bilyar na ibalik uli sa SEC. Huwag na daw munang isailalim sa preliminary investigation, mag-imbestiga pa raw ang Securities and Exchange Commission. Sabi ng SEC, hindi na. Nag-imbestiga na sila malalim na yung investigasyon nila at naniniwala sila na may basihan yung kanilang final na mga kaso. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, salamat naman at ginagawa ng SEC yung trabaho nito. Kahit makapangyarihan yung mga Bilyar, hindi nila ina-atras yung kaso. Actually, may mga pressure sa kanila na i-atras na yung kaso, mag-imbestiga uli. Hindi, sabi ng SEC na imbestigahan na daw nila. Ano na ito? Tuloy na ang kasong ito. Sana naman sa part ng DOJ ay wag magpaariglo. Dapat ang Department of Justice ang protektahan diyan ang interes ng bayan. Kasi halimbawa diyan sa manipulation ng valuation ng mga properties. Imaginin mo, bibilihin mo ng napakamahal, yun pala hindi naman yun ang totoong valuation. Kaya dapat gawin ng DOJ yung maprotektahan ang taong bayan. Kasi ginawa naman ng SEC yung part nila. Kaya nga nag-file ng kaso ang SEC sa DOJ. Kaya may preliminary investigation ngayon. Pero dapat makarating sa korte yan para mapanagot ang mga Bilyar. Mapanagot sila. Kasi yung ginagawa nila sa taong bayan na panluloko yan eh. Panluloko. Mga official pa naman sila. Mga official pa naman sila mga official pa naman sila na sa gobyerno. Tapos ginagawa nila yan sa taong bayan. Matindi talaga tong mga Bilyar eh. Mga kabunyog, dito tayo kay retired General Nicolas Torre. Ay, ano ba naman tong asawa ni General Torre? Mayroong blooper eh. Mayroong kapalpakan na ginawa yung asawa ni General Torre. Ang asawa ni General Torre ay si Patricia Jane Perbilio Torre. Ngayon nalalagay sa defensive si General Torre. Nagpa-interview nga sa media, pinapaliwanag yung side nila. Kasi controversial yung nangyari mga kabunyog eh. Ano ba ang kontrobersyang ito? May post si General Torre. May post si General Torre. Ano bang ginagawa niya? Nagsi-cellphone. Ngayon may nag-comment. May bagyo ba o may bago na? Ginamit lang.
Yun ganun yung post. May bagyo ba o may bago na? Ginamit lang. Yung nag-comment na yun dun sa post ni General Torre, parang inaano na ginamit lang si Torre. Parang ginamit ni Marcos, ginamit ng administrasyon. Nagpagamit naman si Torre. Parang ganon. Ay sa post na yon nag-react yung asawa ni General Torre. Ang comment ni Patricia Jane Perbilio Torre, at least paldo. Ha ha ha. Kumbaga nagko-comment siya doon sa netizen na nag-comment sa picture ni Torre. Ang comment kasi nung netizen, ginamit lang. Ibig sabihin, ginamit lang si Torre ng administrasyon. Ay nag-react yung asawa ni Torre, yung Patricia Jane, nag-react doon. Ang nakalagay na reaksyon niya, at least paldo. Ha ha ha. Di parang sinabi mo, di baling ginamit. May pera naman, mayaman naman. Kahit sabihin mong pabiro yun, hindi magandang biro yun. Kasi papasok sa politika ang asawa niya eh. Papasok sa politika si General Torre. Dapat maging maingat. Ang sabi naman ni General Torre, kasi in-interview siya, ganun daw talaga yung asawa niya, mabiro lang daw yun. Kaya lang, kahit mabiro yan, hindi magandang biro yun. Hindi magandang biro. Dapat matuto na ang asawa niya o ang pamilya niya na anumang post nila, nababantay niyan kasi public figure si Torre. Plano pang pumasok sa politika. Pwedeng mag-senador yan. Pinuploat nga minsan, baka daw mag-vice president. Pero sabihin na lang nating senador, mukha naman talagang tatakbo sa national position eh. Dahil nga tatakbo siya sa national position, dapat maingat. Maingat. Bagamat naman, pwede namang totoo yung sinabi ni General Torre na yung asawa niya nagbibiro lang naman. Pero hindi maganda yung biro na yun. Hindi maganda yung paldo. At least paldo. Ha ha ha. At least daw paldo si General Torre. Kahit sinabing ginamit lang. Ang comment kasi nung isang basher ni Torre, ginamit lang. Ang problema, dapat nakikita nung asawa ni General Torre, maraming makakabasa ng comment niya. Mabuti kung yung comment niya, okay lang. Ayun nga, ang comment niya nung asawa ni Torre, at least paldo. Di nag-trigger ngayon ng reactions ng publiko. Kasi, para mong inamin na yung asawa mo ay nagpagamit at nabayaran. Kapalit ng pagpagamit, paldo. Naging paldo naman. Hindi maganda. Ang pangit. Pero, nagpaliwanag naman na si General Torre, clear niya yon. Kaya lang yun na nga. Imaginein mo, dapat ang naging hindi nagpapaliwanag na diyan sito. Nalalagay tuloy sa defensive eh. Nalalagay si General Torre sa defensive na hindi dapat kasi dapat bagay hindi naman kasi politiko si Torre, hindi rin sanay sa politika yung pamilya niya, pero masanay na sila. Kasi papasok sa politika yung asawa niya eh. 'Di ba? Hindi sa totoo lang, mahirap talaga yung papasukan niya na yan. Siyempre, pag pumasok ka sa politika, nag-surrender ka ng privacy mo tulad niyan, no. Kung hindi naman yan public figure o walang planong pumasok sa politika, hindi naman yan magiging malaking issue yung post na yan. Pero dahil nga papasok sa politika si General Torre, ay kahit hindi pa siya nag-a-announce, binabantayan ang bawat galaw niya. Yon, maganda yung mga ginagawa ni Torre sa MMDA. Pero yung pamilya niya, lalo ito yung asawa niya, nagre-react ng mga ganyan, mag-ingat din. Masisira si Torre niyan. Hahanapan siya ng butas eh. Hahanapan at hahanapan ng butas. Anyway, naunawaan naman natin yung paliwanag ni General Torre, pero yun na nga, maging mag-ingat sa mga posts. Yun, binabantayan maraming netizens na nakaabang sa kanila. Lalo pa mga bashers o kalaban sa politika. Siyempre, politika yan eh. Anyway, ayan mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat.